Balita, napakaganda raw dito sa Kwan. Sa may Manila Bay. Oh, Manila Bay. Tapos sabi nila, white sand. Ayun. Oh! Ayun, magandang alas mga ka-idol. Ito nga pala ulit si Daddy D at welcome dito sa Heaven. Wow, Heaven. Hindi mga ka-idol, andito pa rin tayo sa may paligid ng Manila Bay at ngayon ay nandito ako sa may Pampang lang. So mga ka-idol, nais kong kayong ilibot ulit dito nga sa may paligid ng Manila Bay. Pero sa ngayon mga ka-idol, hindi lang puro dagat ang inyo makikita mga ka-idol, hindi lang karagatan o dolomite sand no dito nga sa may Manila Bay, kundi mga ka-idol, yung isang natatanging attraction din na talaga namang harap na harap lang nito mga ka-idol no ng Baywalk, nakita talagang bibisitahin nyo rin mga ka-idol. Samahan nyo ako ulit, arat na! Right mga ka-idol, dahil pahapon na no, mas maganda dahil mas maganda po sa tingnan pag sa madilim na lugar itong ating pupuntahan mga ka-idol na attraction nga dito nga sa may harap lang ng Baywalk mga ka-idol. So siyempre mga ka-idol, gusto ko ito ipakita sa inyo dito nga sa ating YouTube channel dahil isa po ito sa talaga namang nagbibigay kulay lalo na pag gabi dito nga sa may paligid ng Manila Bay. Kaya nga sinabi ko mga ka-idol, hindi na naman palagi dolomite sand or tubig sa Manila Bay yung ating ila-live update no, o di kayo update sa inyo. Gusto ko makita yung mga ka-idol yung iba ritong kaganapan, siyempre ibang mga attraction nga dito nga sa may harap lang nitong Baywalk mga ka-idol. So yung mga ka-idol, isa po yan sa ating pupuntahan ng mga ka-idol dito nga sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Right mga ka-idol, yung ating pong pupuntahan, yung ito nga po, yung sabi ko nga, yung kaharap na kaharap lang po ng Baywalk na talaga namang isa po sa mga attraction dito na nagbibigay ng ganda po no pagdating ng dilim dito nga sa may Manila Bay. Ito nga po yan mga ka-idol, yung fountain na yan mga ka-idol, isa po yan sa nagbibigay ng attraction dito pagdating ng dilim mga ka-idol dito nga sa may harap ng Manila Bay. Okay mga ka-idol, tayo po ay tatawid na no at papunta na tayo doon mga ka-idol. Sir, dito ako para malaman kung magkano tong paintings nyo na dito nga binibenta rito sa may paligid ng Manila Bay, no? Sa may harap ng Manila Bay. Ano siya, nagre-range siya ng 1,800 to 2,500. Yung 1,800, wala siyang frame. Pag may frame sa 2,500. So, bali yung 1.8 sir, tsaka 2.5, yun yung pinaka-fixed price mo? Oo, ayun yung pinaka nagre-range
na presyo. Tapos sir, kung sakali, halimbawa ako, Pinoy ako sir, no? May discount ba ako sir na Meron, makukuha? kahit wala, meron yun. Pwede na pa malaman sir kung magkano kung sakali bibili ako halimbawa. Halimbawa, ikaw, kukuha ka ng isa, pwede siya bumaba hanggang 2,000 may free. Ayun, hanggang 2,000 may free na. So yun mga ka-idol kung inyong narinig si Sir Joven, ayan, andito po siya nakapwesto sa may harap lang ng Baywalk. At kung nagustuhan niyo yung mga paintings niya mga ka-idol, mga kababayan, pwede kayong bumili rito at yun nga sa 2.5 with frame, tapos yung 1,800 yung walang frame. Pero mga kababayan, ang good news ni Sir Joven, no, pwede kayong makakuha ng hanggang 2,000 with frame na. So dahil Pinoy naman tayo mga ka-idol, mga kababayan, bibigyan kayo ng discount mga ka-idol. So nakita nyo mga ka-idol, di ba nakita nyo naman yung mga paintings dito na naka-display ni Sir Joven, talaga namang kakaiba sa lahat mga ka-idol, mga kababayan. So siyempre mga ka-idol, mga kababayan, hindi lang si Sir Joven yung nagtitinda dito ng paintings. Meron pa tayo dito mga ibang kababayan na doon mga ka-idol, no, doon sa paligid na yun, na nakapwesto rito. So siyempre mga ka-idol, ito si Sir Joven kaya natin kinausap para talagang may info kayo kung sakaling kayo ay mapunta nga dito nga sa may paligid ng Manila Bay para bisitahin yung Dolomite Sand, di ba? Yung sikat na white sand mga ka-idol. Ayan, pwede nyong bisitahin din yung pwesto ni Sir Joven para makapag-avail kayo ng discount mga kababayan. Okay, so ka-idol Joven, maraming salamat sa pagpapaunlak. At siyempre ito nga pala ulit si Daddy D. Bisitahin mo sa YouTube channel. Maraming salamat. Okay. Manila God's first. Alright, siyempre mga ka-idol, hindi nagtatapos yan ng ating pag-ikot-ikot, no, at pagpapakita ko ng mga paintings dito nga sa may likod ng fountain na ito mga ka-idol. At siyempre mga ka-idol, abangan natin mamaya-maya mga ka-idol, no, yung ganda nito, yung ganda ng kulay nito mga ka-idol. Pag ito ay talagang kumislap na sa gabi mga ka-idol, talaga namang mamamangha kayo. Nakikita nyo, ayan po ang sinasabi kong isang atraksyon na talaga namang huwag nyong kalimutang bisitahin o pasyalan pag kayo ay napunta ng Manila Bay, dahil ito po ay nakaharap lang po niya ito dito nga po sa may Raha Sulaiman Park mga ka-idol, at syempre katabi po niya ng Malati Church. So yun mga ka-idol, kung kayo po ay talaga namang papasyal ng Baywalk or sa may Manila Bay, huwag niyo pong kalimutan itong attraction ito mga ka-idol, dahil isa po ito sa sumisimbolo dito nga po sa kagandahan ng paligid ng Manila Bay. Mga ka-idol, at kayo ba ay nag-enjoy, no, sa aking pinakita ang isa na namang attraction dito nga sa may harap lang ng Baywalk, dito nga sa may Manila Bay, yung Raha Sulaiman Park. So yung mga ka-idol, pag kayo ay napunta rito sa may Manila Bay, antayin nyo po magdilim mga ka-idol, talaga namang huwag nyo pong kalimutan na bisitahin itong ang Raha Sulaiman Park dito nga po sa aking likuran, at siyempre po andyan po yung Malati Church. So yun mga ka-idol, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa aking mga live update dito nga sa may Manila Bay, at siyempre sa aking mga ginagawang vlog, dahil gusto ko lang mga ka-idol ay maipakita sa inyo kung gaano po kaganda yung ating bansa. So yung mga ka-idol, supportan nyo po sana ang aking YouTube channel. Siyempre ito nga pala ulit si Daddy D. At nagpapasalamat po ako sa mga lahat po na sumusubaybay sa akin, mga nagsasubscribe sa aking YouTube channel. Tayo po ay mag-iingat sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo. At dasal ko po na maging okay na po ang lahat. Maraming salamat po.